imbis na magbago na ikabuti, ang pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba ang sinasabi nila, ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao, at dito, batay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng gobyerno. Pag-usapan po natin yung mensahe na ipinapaabot dito sa publiko. 2 frames. Una, anong tingin dito, sir, ng mga active? Tingin mo, military uniform personnel sa kasong kinaharap ng isa pong dating general ng Armed Forces? Una sa lahat, MJ, hindi lamang sa mga sundalo, pero sa bawat Pilipino, napakasakit na makita yung isang tao na nagsasalita ng katotohanan o nagtatanong o nagiging kritikal sa administrasyon ay ikukulong mo lang walang batayan. Ngayon, marami din mga tao na involved sa nakawan, alam nilang involved na nakawala. Unahin na natin, si Secretary Manny Binuan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractor, sinabi lang nun, may 67. May kinasuhan ba? Wala. May mga kasama sila, Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Aminda Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. Di ba? Ito yung mga yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Ngayon, pagdating naman sa mga sundalo, ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na-critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubungin mo, pupusasan ninyo? Hindi ako andun na, para bang, bakit gagawin sa isang tao yun? Di ba kung ito'y general, okay, meron ka ng warrant of arrest. Ano ba naman sabihin nila? Sige sir, umuwi kayo, pagkagaling nyo sa biyahe, ayusin nyo lang yung pamilya nyo, iuwi ninyo, at pumunta na kayo sa korte para mag-bail. Ito hindi eh. Talagang sasalubungin sa airport na parang akala mo wanted. Akala mo ang laki ng kasalanan sa bansa. Wala namang ginawa yung taong yan, kundi magsalita nga sa korupsyon. Kaya tingin ko, sa mga sundalo, lalo tigit sa mga opisyal, sa mga PM mayors, medyo hindi maganda. Hindi maganda yan na parang may humiliation, parang ipinapaya mo yung kasundaluhan, no, ang isang general na kasama mo na wala namang ginawang masama. Pwede kayong mag-iba ng opinion. Pwedeng ibang inyong paniniwala, ibang inyong pananaw. Pero para isadya ninyong hiyain, hindi maganda. Opo, lalo pa kung crucial yung panahon ngayon, lalo na sa paggamit po natin ng ating kalayaan sa pamamahayag. Ano na kaya ang borderline na Kong Mike? Kung ganito ang mangyayari, kasi marami nagsasabi na kapag pumuna ka sa administration, kaso ang aabutin mo, pero pag si VP Sara ang binanatan, abay, ayos lang. Alam mo, kahit na sino namang opisyal, no, Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara, kahit naman sa batas, no, sa Korte Suprema, may marami na silang ginawang ruling tungkol dyan. Hindi kami dapat balat sibuyas. Hindi kami dapat madaling maapektuhan. Lalo tigit, pag ang sinisigaw ng tao ay yung korupsyon. Itong inaano nila na magsasalita ka ng resign, kailangan talaga, illegal, sedition, at saka rebellion, inciting to sedition and inciting to rebellion. Kalukuhan yan. In fact, pwede mo sabihin na dapat patalsikin ng Pangulo. Hindi as long as wala kang sinasabing manggulo, gumamit ng armas, gumamit ng karahasan para dun sa pinaglalaban mo, walang problema yan. At saka yung BBM resign na sinasabi,
sa kanya yun eh. Di ba sinasabi mo mag-resign ka na? Kung ayaw niya mag-resign, kanyang pananaw yun. Di ba? Hindi naman yung parang sinabi mo na na ibagsak yan na patalsikin mo na gamitan mo ng kaharasan na mag-armas tayo. Yan, masama yan. Pero hanggat ang tao nagsasalita ng malaya na ang sinasabi niya hindi maganda ang ginagawa ng Pangulo, nakakasama sa ating bansa, sa kinabukasan ng ating mga kabataan, ang korupsyon na nangyari kasama siya. At sa aking pananaw, dapat siyang mag-resign para naman mabalik ang katahimikan sa ating bansa, maiayos natin muli, magkaroon tayo ng pagbabago na matagal na nating pinaglalaban at hinihingi. Kaso nga nangyari, imbis na magbago na ikabuti, yung pagbabago naging pasama ng pasama. Wala kang maririnig magmula sa kung sino-sino mga politiko na magsasabi na maganda ang nangyari sa administrasyon. Di ba ang sinasabi nila? Ito ang pinakamasamang budget na nakita nila. At nakita naman natin sa mga survey, talagang galit ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon may lumabas na naman na survey sa kabinete. Negative 27 na ang kabinete. Negative 27. If I'm not mistaken, 51 ang galit. 27 lang ang parang I'm sorry, hindi ko alam masyadong figures, but negative 27 ang final na pananaw ng taong bayan sa nangyari. Yung lumabas naman kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba nang una negative 3. Tapos nitong kailan ba, MJ, negative 18 ba ang lumalabas? Galit talaga tao. Ito yung, kasi hindi mo na pwedeng lukoyin ng taong bayan eh. Nalalaman lang yung nangyari, naririnig nila dito sa inyong programa, lalo tigit, no? Yung ginagawa ninyo, MJ Admar, na talagang natututunan ng mga tao yung mga issue at nakikita nila kung ano talagang nangyari sa bansa. Hindi naman nila tayo kailangan paniwalaan, pero pagkinggan nila lahat at tingnan nila, suriin nila mabuti kung tama o mali ang sinasabi ng mga tao. At dito, batay sa mga nangyari, talaga ang paniwala ng tao, negative. Hindi na nagagandahan sa palakad ng Pangulo at ng gobyerno. Opo, pero mukhang napaka-passive kong ng mga Pilipino eh. Kung titingnan mo ang ibang mga kapitbahay nating Asyano, napaka nila, sensitive nila sa mga ganitong issue. Pag may kahit nga lang na i-issue yung kanilang mga opisyal sa mga bigay-bigay lang, tumanggap ng bribe o pinatataasan yung allowance ng kanilang mga congressman doon sa kanilang bansa, nagrarally na. Ito, kung may harap-harapan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sir. Totoo yan, MJ. Di ba yung South Korean president, natanggal siya dahil yung kanyang asawa tumanggap ng bag na worth $2,000 ata or $3,000. Dito sa atin, trilyon na pinag-uusapan o trilyon total. Tapos bilyon-bilyon yung mga nakawan. Narinig mo yung mga pondo, yung mga proyekto na talagang ghost project, talagang yung mga Pilipino nagtitipi pa. Pero ako naman naniniwala, MJ, tsaka Admar, at ako'y may paninindigan sa ating mga kababayan na kikilos at gagalaw sila. Siguro kailangan lang talagang organize ng tama, kailangan lang talagang hikayatin ng tama mga tao na, halika, magsama-sama tayo, ipakita talaga natin itong mga nangyayari. Ako, naniniwala pa rin ako, MJ, in the end, kikilos ang taong bayan at gagawa ng paghusga. Hindi ikaw, hindi ako, pero ang pangkalahatan ay kikilos talaga para baguhin itong mga nangyayari sa ating bansa. Opo, lalo pat sa isang press ko na aking nakarang araw, abay may mga panawagan na si Manong Chabit, Singson. Gumamit pa siya ng numerical representation, number 40. 1986, 2026, 40 years apart. 68 si McCoy, 68 din si Pangulong BBM. Ganun din ang kanyang paniniwala na may magkakaroon ng major shift sa ating pong pamamahala this year. Kung ano kayang maaring gawin ng taong bayan dito sa mga panawagan na ito? Well, actually, MJ, gamitin ko rin itong pagkakataon. Meron kaming gagawin na caravan sa January 31 bilang pagkilos nga at patuloy na panawagan dito sa korupsyon at ang paninindigan na kailangan mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. Kaya as early as now, ginawa na namin yung announcement para lahat makapagprepara, lahat ng gusto sumali ay sumama dito. At hindi kami hinto. Palagay ko naman marami sa atin ang hinto nang hindi natin nakikita at nasisilayan yung talagang dapat managot dito sa korupsyon. Kasi talagang kanina narinig ko sa inyo yung dun sa PhilHealth at saka PTIC. Paliwanag ko lang at sa PhilHealth yung pinanggit ni Attorney Trixie.
Alam mo, yung PhilHealth kasi, nagsimula yan, ginawa ang batas sa ilalim kay President Ramos. Pagkatapos niyan, kay President GMA, in-extend niya yan sa mga mahihirap, yung mga walang kakayanan magbayad ng PhilHealth. So sabi niya sa mga LGU, magbayad kayo, tapos naglagay ng pondo. Ang ginawa naman ni Pangulong Noynoy Aquino, in-expand niya yung PhilHealth program. Pinalawak niya pa to na kung mahirap ka, sige, hindi lang naman limitado ang mga pwede mong benepisyo. Ngayon ang ginawa ng Pangulong Duterte, ginawa niyang universal. Sinabi niya, pati yung mga senior citizens at saka yung mahihirap na walang pera na pang-contribute, ang gobyerno na ang magbabayad para maging universal healthcare program, pangkalahatan. So yung pondong kinuha sa PhilHealth, pondo na yun ng taong bayan, pondo ng PhilHealth yun. Kasi di ba nag-ahalo eh. Pati tayo, empleyado, MJ, Admar, nagbabayad ka ng PhilHealth buwan-buwan. Ako nagbabayad ng PhilHealth buwan-buwan. Lahat ng mga empleyadong Pilipino ay nagbabayad sa PhilHealth buwan-buwan. So pondo natin yun. So nung kinuha yung pondong yun, mali na kaagad. Kasi para bang pag-ibig eh. Hindi nyo naman pera yan, ba't nyo ginalaw? Di ba yung pag-ibig contribution natin? So ginalaw nila yung perang yun at sinabi nga ng Korte Suprema, mali. Ngayon ang gagawin nila, isusoli lang nila yung pera na yun, parang gano'n na nangyari. Nagdagdag pa ata sila ng kaunti, no? 70 billion. Pero hindi yun yung punto kasi taon-taon may binibigay ang gobyerno na budget sa PhilHealth. So 70 billion yan or 80 billion on average. Tapos may naipong pondo na actually 89 billion yun eh. Ang gusto nila kunin yung buong 89 pero 60 pa lang na nakuha nila, nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So hindi ka na nagbigay ng 70 billion noong 2025, kinuha mo pa yung 60 billion. Ngayon, tama yung sinasabi mo, Admar, ngayon nagbabayad tayo ng buwis, pera na naman natin yun na isinauli lang nila sa PhilHealth. Hindi naman nila pera yun in the first place. Pera na yun ng mga miyembro ng PhilHealth.